Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgess from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation for this morning, for today, let us just honor our subscribers. They are now 5,140 plus, no, 5,141 plus subscribers. Thank you so much. And they are located around the world. Thank you so much. My salute to you, my friends and my dear subscribers. Okay, so ayan. And then if you are not yet subscribed to our channel, no, wherever you are, please do it so right now so that we can be able to maintain and sustain this particular channel. And remember that this channel is yours. Okay, you are part of this success. And whatever you comment there will be appreciated and will be replied. No, if we have the time. Thank you so much, and we will be quite the time to um to reply to all your comments. Okay? For ano po, no? For this morning. Yan, thank you so much. Um, for this morning po, ano, meron po kasi ano, no, plan yata ang House of Representatives, no, to invite the former president, no, yung former president natin ay si Rodrigo Roa Duterte, no, sa House of Representatives led by Speaker Romualdez. Okay? So yun po yung ano ha. Okay? So ano po sila no? Talagang agresibo na po sila to pin down the former president, no? Eh nagkabaliktaran na nga po no? Dahil nga po siguro doon sa pag-ano po ni former president, no? Yung pag-criticize niya sa House of Representatives na rotten institution according to the president, former president. Excuse me. Okay, so according to the former president, so yun yung pong ano ha, yun po talaga ang dahilan, no? Bakit po siya iimbitahan, no? Dahil dun sa ICC, no? Yung ICC po, no, yung International Criminal Court na inaano niya sa war on drugs, no? Pero ano naman po, no? Kung titingnan niyo naman po, no, parang luminis nga ang Pilipinas no nung last stint niya no yung ano ng ano former president nung 6 years na yon, ba? Yung katotohanan lang naman po no. Oo nga po maraming namatay pero siguro collateral damage or something like that. Pero tingnan niyo naman po no. Kumanda naman, luminis naman no ang Pilipinas no. Respeto naman no. Respeto naman sa ating former president. At saka yung mga nagsasalita na to ay talagang sobrang kababait nito mga to ni nung panahon ni Pangulong Duterte. Actually, si Speaker po ay Majority Floor Leader for 6 years. Okay? Yan, Majority Floor Leader po yan. Sa panahon po ni ano, no? Yeah, if I'm not mistaken, 6 years po siya naging Majority Floor Leader, no? O kumbaga, syempre, ang kagustuhan din po ng Speaker at saka syempre, ang kagustuhan ng Speaker at ng Presidente kung sino yung magiging Majority Floor Leader. Ayun po, no? Nagtataka nga po ako Parang umi-star-star po itong mga makakaliwang mga congressmen, women natin, hindi na lang natin papangalanan. Pero talagang ano, no? Parang nananalo sila. At saka parang wala naman po sinasabi. Ito si Pangulong Marcos sa pinsan niyang si Speaker Romualdez, no? Hindi man lang niya masasabi bakit ganun? No, insan, no, speaker. Wag naman dahan-dahan lang tayo sa dating Pangulong Duterte. Anyhow, wala na naman siya sa power, no? Hindi natin masabi baka hindi ka manalo, no? Ang manalo ay si Vice President Sara Duterte sa 2028. Paano tayo niyan? Something like that. And anyhow, Ah, si Pangulong Duterte po siya po ang talagang pumayag na ilibing si Pangulong Marcos, no, yung nakakatandang Marcos sa libingan ng mga bayani, no? Tapos pagkatapos po noon, si Sara Duterte ay pumayag bilang pangalawang pangulo na tumakbo kay Pangulong Marcos, no? Yun po ang katotohanan doon. What if, no? Tumakbo si Sara Duterte bilang pangulo noong 2022. Siyempre gamit ang government machinery, no? Sikat pa naman si Sara Duterte at that time,
makikita natin yan dahil mas maraming boto si Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Okay? So, anong ano doon, ha? So, talagang mas sikat si Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos. Okay? Yun po ang katotohanan doon. Gamit pang government machinery, no? Di nanalo talaga si Sara Duterte. Nasa ng mga Marcos ngayon? Di ba? Kaya nga po dapat may utang na loob ang mga Marcoses, no? Sa Pangulong Duterte at saka kay Sara Duterte. No? Yan po ang ginagawa ni Amy Marcos. Ngunit, siyempre si Amy Marcos ay senador. Okay? Nakakapagsalita po siya ng ganyan, siyempre bilang kapatid ni Pangulong Marcos, pero dapat po ang iniintay ng bayan ay talaga pong totally magsalita na si Pangulong Marcos, no? Oh, tama na yan. Sasabihin niya kay Speaker Romualdez, bakit natin kailangan imbestigahan niya? Nagsalita na ako na hindi dapat, no? Sumali ulit na hindi pinag-aaralan, ngunit hindi dapat na imbestigahan, no? Si Pangulong Duterte, no, dahil nakakahiya naman po sa ating sambayanan, sa ating criminal court system na gumagana naman so far. Tignan nyo nga, no, si Laila de Lima, ba nakawala, no? Nakawala dahil nagpiyansa po siya dahil mahina daw po ang kaso according to the judge. So, something like that. Something like that po, no? So ano po, no, dapat talagang i-ano natin, no? I i i igalang po natin, respeto naman, no? Ito po ay ayon din po kay Senator Bongo, no? Yan. Okay? Pag inimbestigahan nyo, tapos papapili lang ano-ano mga tanong, no? Katulad ng mga ang tawag doon, mga makakaliwang congressmen and women dyan, naku, delikado. Bakit ganun? Nung Duterte administration, hindi halos makaporma itong mga makakaliwang upo na ito. Pero ngayon, bakit nakakaporma? Yan po bang gusto natin? Yan po bang gusto natin ng ating mga kabataan, ng ating mga anak, no, ang ating mga pamangkin ay imbes na magmahal sa bayan ay kundi pabaksakin ng bayan, di ba? Ay, pag-isipan po natin 'yan, no? Respeto naman. Kayo po ba mga kaibigan? Karapat dapat po bang irespeto si Pangulong Duterte sa pagtawag sa House of Representatives, no? Sooner or later, tatanungin po 'yan. Karapat dapat po ba siyang irespeto? Yan. Okay, sige. Maraming maraming salamat po, no, sa ating mga subscribers sa iba't ibang mga bansa. Okay? So, titignan ko lang po kung sino-sino po ba yung mga isa-shoutout natin na ah, sa mga iba't ibang mga bansa, no? So, tingnan po natin, ha. Oh. Yeah, medyo inuubo pa po tayo, no? Ayun, no? Okay. Sige, for the last 7 days. Yan. Okay, siyempre, no, yung pinapangunahan po yan ng Philippines, no? Yan, United States of America, Canada, no? Shout out sa inyo, Saudi Arabia, Egypt, no? Australia, Italy, United Arab Emirates, and Hong Kong, no? Yan. Kung 28 days, marami-marami po yan, no? So from Macau, Egypt, Guam, Bahrain, Germany, Kuwait, South Korea, France, Spain, Brazil, New Zealand, Taiwan, Malaysia, Qatar, Singapore, Indonesia, United Kingdom, Japan, Italy, United Arab Emirates, Hong Kong, Australia, India, Saudi Arabia, Canada, United States, and of course, the Philippines. No? Yan. Thank you so much. So until then, please subscribe to our channel so that we can be able to sustain and maintain this channel. Thank you so much, and God bless you all. Okay, thank you guys.